Balik sa normal na buhay, normal na araw. Papasok sa trabaho, uuwi. Pagdating ng weekend, sa shot kami ni Beth. Araw ng Martes nakasalubong ko si Merced na papalabas sa gate ng apartment. May kasama siyang lalaki. Mukhang galing na sila sa unit niya. Kaagad nga na ipinakilala niya ako dito. Sel, si Henry. Henry si Sel, kaibigan ko dito sa apartment. Mukhang may edad na si Henry. Sa tingin ko ay malapit na mag-senior citizen to. Pero mukhang mabait naman. Pauwi na rin pala si Henry ng mga oras na yon. Gabi na yon, mag-aalas 8 na yata. Binagalan ko lang yung lakad ko. Baka sakali kapag ihahatid lang siya ni Merced, makakabalik ka agad at makapag-usap pa kami. Hindi nga nagtagal ay nasa likuran ko na siya. Siya ba yung sinasabi mong businessman mo? Oo, Sel. 2 araw at 2 gabi siya na nasa unit ko. Kaya nga hindi ako nakalabas. Mukhang sinulit niya yung mga oras na yun ha. Hehe. Biro ko kay Merced. Oo, Sel. Grabe yun. Daig pa 20 years old. Kahit ganun ang edad kung bumana halos hindi nga ako makalakad pagkatapos namin. Natawa na lang ako sa mga narinig ko mula kay Merced. Maya-maya pinaalala niya sa akin yung ilaw niya. Kaya sabi ko sa makalawa na. Nako, baka pati ilaw ko sa kwarto masira na rin. Nakangiti si Sed na lalong lumitaw ang kanyang kagandahan. Naalala ko tuloy yung singer ng Silana Rhodes. Idol ko yun. Maswerte si Henry. Napakaganda nila na ni Merced. Kaya siguro ganun na lang kung alagaan niya ito. Pero mas maswerte ako. Hehe. Pumasok na si Sed sa unit niya at ako naman ay diretsyo na sa unit namin. Kung saan naghihintay na si Beth sa akin. Kumain na kami ng sabay. Walang inuman dahil may pasok kinabukasan. Ilang araw ang lumipas, hindi ko na uli nakikita si Merced hanggang sumapit ang Friday night. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Beth na nakaluto na at may bisita. Sabi ko na nga si Sandy, mukhang handa na makipag-inuman sa amin. Nakangiti siya na makita ako. Sabay na kaming tatlo kumain. Kamusta ka na, San? Tanong ko. Eto, may problema. Sagot niya na napasimangot. Sa pagtatanong ko ay kinuwento niya na nag-away daw sila ng kanyang asawa. Nalaman daw niyan may ibang babae ito. Walang anak si Sandy at ang kanyang asawa. Pero ang kanyang asawa ay may dati na itong pamilya pero hiwalay. Malaki din ang agwat ng edad nila. Mas bata si Sandy ng halos 10 taon at 4 na taon na rin silang nagsasama. Kaya ba makikipag-inuman ka sa amin ngayon? Biro ko sa kanya. Oo, at gusto kong magpakalasing ngayon. Kaagad niyang sagot. Nakasuot pa ng corporate attire si Sandy. Galing pa siya ng trabaho. Inalis na lang niya ang kanyang coat kaya fit na kulay white na blouse at skirt na lamang ang naiiwang suot niya. Malaki-laki din pala ang kanyang future. Nagkaroon kaagad ako lalo ng malaking pagnanasa sa kanya. Pero pilit kong iwinawaksi yon sa aking isipan. Baka kasi mahalata ako ni Beth. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. May nabuo na namang plano sa isipan ko. Hindi ko alam kung uubra mamaya. Kay Merced kasi umubra. Bahala na. Magkaiba naman sila ni Merced. Ayoko na lang umasa. Baka iba naman ang sitwasyon ngayon. Baka nasa kondisyon si Beth at hindi ka agad malasing. Pagkatapos namin kumain ay inilabas na ni Beth ang litro ng beer mula sa ref namin at may kasama pang masarap na pulutan, sisig at lechong manok. Nakabili na rin pala sila kanina bago makarating sa unit. Pumwesto na sina Beth at Sandy sa sala. Nagpaalam na muna ako saglit sa kanila. Sabi ko, dadagdagan ko ang beer namin. Pinigilan pa ako ni Beth. Mamaya ka na lang bumili, be. May dalawa pa sa ref. Dadagdagan ko na ng 3 para hindi tayo bumili mamaya para tuloy-tuloy ang inuman natin. Kung sakali na hindi natin mauubos, pwede naman next weekend natin uli inumin. Salita ko na sinang ayunan na lamang ni Beth.
Pagkalabas ko ng unit ay tumingin-tingin pa ako sa paligid. Sarado ang unit ni Merced, kaya tumuloy na ako sa labasan para bumili. Pagbalik ko sa unit namin ay nangalahati na ang pangalawang bote ng beer na iniinom ni na Beth at Sandy. Malakas yata uminom dalawa. Mukhang nasa kondisyon si Beth. Bakit ang tagal mo, ha? Baka naman kung saan-saan ka pa dumaan. Usisa sa akin ni Beth. Tuloy lang sa pag-inom ang dalawa habang nakikinig sa romantic na music at sinasabayan naman nila ng masarap na kwentuhan. Kwento tungkol sa trabaho, tungkol sa mga katrabaho at kung ano-ano pa. Mamaya-maya lang inapansin ko na muling nagbukas ng bote ng beer si Sandy. Napapataas na rin ang tagay nila. Napansin ko nang may tama na ang dalawa. Hanggang sa napunta na ang usapan sa medyo naughty na topic. Nagbida si Sandy dahil medyo lasing na. Wala na ang kanyang hiya. Ipinagkumpara ba naman ang sukat at ang performance ng kanyang ex-BF at kasalukuyang karelasyon niya. Tahimik lang ako nakikinig. Pero nag-e-enjoy ako. Muli na namang naubos ang isang bote. Panlima na ang binuksan ko. Pakapikit-pikit na si Beth sa kanyang kinauupuan hanggang sa tuluyan na ngang mahiga sa sofa. Tulog. Kami na lamang ni Sandy ang naiiwang nagiinom. Ramdam kong lasing na rin si Sandy, kaya naman nilandi ko na ng konti at game naman siyang sumabay sa biro ko. Mamaya-maya lang ay tumayo na siya at nagpunta ng lababo para maghugas ng kamay. Iba na ang lakad niya, paekis-ekis na. Sumunod ako sa kanya habang nakatalikod nga ay sinadya akong dumikit sa kanya. Ipinaramdam ko ang aking katawan at mukhang naramdaman naman niya yon. Napalingon naman siya at ngumiti sa akin. Sumulyap siya sa sofa kung saan nakahiga si Beth. Na makitang masarap ang tulog ni Mrs. Nagpaubaya na si Sandy kaya eto ako nagsimula na naman ako sa aking plano. At dito nga ay natuloy ang aking planong hindi maganda. May nangyari sa amin ni Sandy. Pagkatapos namin ni Sandy ay binuhat ko na si Beth para ipasok sa kwarto at doon na sa kanyang kama mahiga. Naghanap ako ng damit ni Beth para ipahiram muna kay Sandy. Mas gusto niyang sa sofa na lamang siya mahiga. Ayaw naman niya pumasok sa kwarto. Okay na naman sana sa akin kahit sa sofa na ako. At doon na sila sa loob ni Beth. Tanghali na ako nagising kinabukasan na bungaran ko si Beth na naghahanda na ng pagkain namin ng almusal. Wala na si Sandy at ayon pa kay Beth, maaga daw itong umalis para umuwi. Normal na buhay, normal na mga araw. Weekend, nag-shot ulit kami ni Beth pero kaming dalawa lamang. Wala si Sandy at hindi ko pa rin napapansin si Merced. Kaya kinamusta ko na lamang si Sandy kay Beth. Okay naman daw sila ng kanyang asawa niya. Wala na silang problema, naayos na daw nila. Kaya ayaw na munang sumama sa labas. Mas gusto na umuwi ka agad sa bahay nila. Naalala ko rin tuloy pati si Merced. Sino kaya ang gumawa ng ilaw niya? Kausap ko sarili ko. Noong huling pag-uusap kasi namin ay ipinapagawa niya sa akin ang ilaw niya sa kusina niya. Hanggang sa napag-usapan na rin namin ni Beth ang tungkol sa anak. Gusto na daw niyang magkaroon kami ng anak. Di ba matagal naman na nating tinatry? Kaso ayaw pa talaga. Salita ko sa kanya. Hanggang sa naramdaman ko na lamang na medyo nahilo na ako sa iniinom naming beer. Nagiba na naman ang paningin ko kay Beth. Ang tingin ko sa kanya ay si Merced. Magkahalo, minsan nakikita ko sa itsura niya si Sandy. Lasing na rin si Beth kaya ayun, nauwi sa isang magandang pangyayari ang sitwasyon naming mag-asawa. Sabi pa sa akin ni Beth, kakaiba daw ang init ko ngayon kumpara noong mga nakaraang mga araw. Masaya kaming natapos sa paglalaro ni Beth. Ilang araw pa ang lumipas pakiramdam ko, naboboard na naman ako. Hindi ko kasi nakikita si Sandy at lalo na si Merced. Hanggang sa nang minsan ay napadaan ako ng 7-Eleven para bumili ng inumin namin ni Beth.
Isang bagong kahera ang aking napansin. Maganda at mukhang hindi uurong kapag hinamon sa labanan. Kaagad ko nga siyang kinilala. Mabait naman. Tawagin na lamang natin si Hazel, kuya. 20 years old lamang siya. Konting pambobola ko sa kanya, ibinigay naman niya ang kanyang contact number pati FB account. Nagsimula akong diskartehan si Hazel. Madalas akong dumaan sa 7-Eleven para kamustahin siya. Hanggang sa di nagtagal ay niyaya ko na siyang lumabas at sumama naman siya sa akin. Unang labas namin, hinanood lamang kami ng sine at pagkatapos ay kumain lang. Hinatid ko na rin siya pauwi. Gigil na ako kay Hazel, kumbaga kasi sa isda, siya ay sariwa. Pero pinigil ko na muna ang gigil ko. Ayaw ko mabigla siya sa gagawin ko. Nag-iingat din ako kay Beth, baka mahuli niya ako. Tiyak, hihiwalayan niya ako at hindi ko kakayanin yon. Mahal na mahal ko si Beth kahit na ganito ako.